Magandang umaga po Kuya Melo, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kath. Isa po akong simpleng babae na mahilig sa tahimik na buhay. Noon pa man, naniniwala akong darating ang taong itinadhana para sa akin, pero hindi ko akalain na makikilala ko siya sa isang sitwasyong hindi ko inaasahan, sa gitna ng ulan. Isang hapon ng Hunyo, galing ako sa trabaho, medyo mabigat ang pakiramdam ko dahil marami kaming deadlines at halos hindi ako kumain buong araw. Biglang bumuhos ang malakas na ulan habang nasa kanto ako, naghihintay ng jeep. Wala akong payong at punuan ang mga jeep at bus. Sa gitna ng pag-aalala ko, may isang lalaking lumapit at inabot sa akin ang kanyang payong. Umiti siya at sinabing, "Mukhang mababasa ka ng tuluyan, miss. Tara, sabay ka na." Hindi ko siya kilala, pero ang lambing ng boses niya at ang paraan ng pag-aalok niya ay parang matagal ko na siyang kaibigan. At doon nagsimula ang kwento naming dalawa. Sa unang pagkakataon, sabay kaming naglakad sa ilalim ng payong. Habang papunta kami sa sakayan, nagpakilala siya bilang Rafael, o Raf, kung tawagin ng mga kaibigan niya. Sabi niya, galing din siya sa opisina at nadaanan lang ako. Sa biyahe, nakaupo kami magkatabi, at doon nagsimula ang simpleng kwentuhan tungkol sa buhay, trabaho, at paboritong pagkain. Nalaman kong pareho pala kaming mahilig sa kape at tahimik na lugar. Pagdating sa destinasyon ko, inabot niya sa akin ang kanyang business card. "Kung gusto mo ng kape minsan, text mo lang ako. Libre ko." Umiti lang ako at sinabing, "Sige, titingnan ko." Hindi ko agad siya tinext. Siguro dahil sanay akong mag-ingat. Pero makalipas ang 3 araw, habang nagkakape ako mag-isa sa isang maliit na cafe, bigla ko siyang naalala. Kinuha ko ang card at nagpadala ng simpleng mensahe. "Hi, ako yung nabigyan mo ng payong noong umulan." Mabilis siyang nag-reply. "Wow, akala ko hindi ka na magte-text. Free ka ba ngayong gabi? May bagong cafe akong gusto subukan." At doon nagsimula ang madalas naming pagkikita. Pag-usbong ng pagmamahalan. Sa bawat pagkikita namin, mas nakikilala ko siya. Hindi siya kagwapuhan na tipong makakakuha ng atensyon ng lahat. Pero may kakaiba sa kanya, yung respeto, yung paraan ng pakikinig, at yung simpleng galaw na laging inuuna ang iba bago ang sarili. Sa bawat araw na lumilipas, hindi ko namamalayang nahuhulog na ako. Isang gabi, habang nakaupo kami sa park, bigla niyang sinabi, "Kath, alam kong ilang linggo pa lang tayong magkakilala, pero ramdam ko, gusto kitang makasama araw-araw. Pwede bang ligawan kita?" Natulala ako. Hindi dahil sa hindi ko siya gusto, kundi dahil sa takot. Kasi bago ko siya nakilala, galing ako sa isang relasyon na puno ng panloloko at sakit. Takot akong maulit ang nakaraan. Pero sa tingin niya, nakita ko ang sinseridad na matagal ko nang hinahanap. Kaya tinanggap ko siya. Akala ko fairytale na ang lahat, pero mali ako. Lumipas ang 3 buwan at unti-unting pumasok ang mga pagsubok. Una, nalaman kong may ex-girlfriend pala siyang bumabalik sa buhay niya, si Claire. Nagpapadala ito ng mensahe sa kanya gabi-gabi. At aaminin ko, nagsiselos ako. Dumating sa punto na nagtalo kami ng malaki. "Raf, kung mahal mo ako, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya?" tanong ko. "Kath, hindi ko siya hinahabol. Kaibigan ko lang siya ngayon." "Pero paano mo nga naman maaalis ang takot sa puso ng taong minsan nang niloko?" Lumipas ang linggo at halos hindi kami nagkikita. Akala ko maghihiwalay na kami. Pero isang araw, dinala niya ako sa parehong cafe kung saan kami unang nagkape at doon niya ako pinakiusapan. "Kath, kung papipiliin ako sa lahat ng tao sa mundo, ikaw lang ang pipiliin ko. Wala nang iba. Kahit bumalik pa lahat ng ex ko, ikaw lang ang gusto kong kasama." Doon ko siya niyakap ng mahigpit at doon ko naisip, hindi lahat ng tao pare-pareho. May mga taong handang manatili at patunayan ang pagmamahal nila kahit mahirap. Ngayon mag-iisang taon na kami ni Raf. At alam mo ba? Sa tuwing umuulan, lagi kaming sabay sa isang payong. Para sa akin, simbolo iyon ng araw na nakilala ko siya, ang araw na binuksan niya hindi lang ang payong niya para sa akin, kundi pati puso niya. Pagkatapos ng 1 taon na kami ni Raf, akala ko stable na ang lahat. Pero hindi ganoon kadali ang buhay pag-ibig. May mga pagkakataon na parang sinusubok kami ng tadhana. Nalaman namin na may isa pang babae na lumilitaw bigla sa buhay ni Raf, siya pala ay si Claire, ang ex-girlfriend na minsang nagdulot ng lamat sa aming relasyon.
Hindi ko ito inasahan kasi noong una kong makilala si Raf, sinabi niyang tapos na siya sa lahat ng nakaraan. Pero mukhang hindi pala ganun kasimple. Isang gabi, nag-text si Claire ng malungkot na mensahe sa cellphone ni Raf. Raf, sana makita mo pa rin ako. Hindi ko pa rin kaya nawala ka. Hindi niya pinansin yon sa simula pero palaging may pag-asa at pakiusap sa mga text na yon. Lumipas ang mga araw at napansin kong unti-unting naging malamig si Raf sa akin. Hindi na siya kasing lambing, hindi na kami masyadong nag-uusap. Parang may tinatago siya at hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Isang gabi, nagtapat ako sa kanya. Raf, anong nangyayari? Bakit parang lumalayo ka sa akin? Tumango lang siya at sabi. Kath, kailangan nating pag-usapan ito. Si Claire, lumalapit uli sa buhay ko at hindi ko alam kung paano harapin. Sakit sa puso ang marinig iyon. Para bang binubutas ang puso ko ng matulis na tinik. Hindi ako pumayag na basta-basta na lang kami haharapin ang ganitong sitwasyon. Kaya kinausap ko si Raf ng seryoso. Kung mahal mo talaga ako, kailangan mong linawin ang lahat, kung ano man ang nararamdaman mo, sabihin mo na ngayon para malaman ko kung saan ako tatayo. Tiningnan niya ako ng matagal at sinabi. Kath, mahal kita. Pero hindi ko maiwasan ang mga alaala. Ngayon, ang kailangan ko ay oras para mapag-isipan ang sarili ko. Masakit pero tinanggap ko yon. Hindi ko naman pwedeng pilitin ang puso niya. Makalipas ang ilang linggo na halos hindi kami nagkita at nag-usap, isang araw ay dumating siya sa bahay ko. Hawak ang isang maliit na kahon at may ngiti sa labi. Kath, pasensya na sa lahat. Napagtanto ko na wala nang ibang makakapalit sa iyo sa puso ko. Kaya sana, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko napigilang umiyak. Ngayong gabi iyon, napagdesisyonan naming magsimula muli, mas matatag at mas bukas ang komunikasyon. Alam ko na marami pa kaming pagsubok na hihintayin, pero sa bawat pagkakataon na kami ay muling nagkakaayos, lalo akong naniniwala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto, pero ito ay laban sa lahat. Raf, Kath, salamat at pumayag kang magkita tayo ulit. Alam kong nasaktan kita, pero gusto kong ayusin lahat. Raf, mahalaga ito sa akin. Pero kailangan nating maging bukas sa isa't isa. Hindi na ako pwedeng masaktan ng paulit-ulit. Oo, naintindihan ko. Promise, hindi na maulit. Alam mo, noong una kitang makilala, hindi ko inakala na darating tayo dito, sa punto na kailangang magtiwala ulit. Ako rin, Kath. Pero nandito ako, handang patunayan ang pagmamahal ko. Pwede ba nating pag-usapan si Claire? Hindi ko gustong may tagong bagay sa pagitan natin. Sige, Kath. Totoo, may kontak pa siya sa akin, pero hindi na siya tulad ng dati. Isa siyang bahagi ng nakaraan ko. Pero ang mahalaga, ikaw ang gusto kong makasama. Salamat, Raf. Mahalagang maramdaman kong totoo ang sinasabi mo. Dito ko naisip na mahalaga ang komunikasyon. Na kahit gaano kahirap, kailangan pag-usapan ang lahat para maging matatag ang relasyon. Natutunan namin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang basta damdamin, ito rin ay gawa, pagtitiis, at pagpapahalaga sa isa't isa. Hanggang ngayon, araw-araw kaming nagsusumikap ni Raf na pagtagumpayan ang mga pagsubok. Patuloy ang aming kwento, puno ng pag-asa at pangarap. Ang pag-ibig na totoo ay kayang bumangon sa anumang unos. Eksena sa bahay ni Kath. Bakit kaya parang may tinatago si Raf? Hindi ko matukoy kung ano. Pero nararamdaman ko may bumabagabag sa kanya. Kath, kailangan nating mag-usap ng seryoso. May mga bagay na kailangan mong malaman. Ano yon, Raf? Bakit parang seryoso ka? Hindi ko gusto na marinig mo ito sa ibang tao. Kaya gusto kitang kausapin ng harapan. Kath, may trabaho akong tinanggap sa probinsya, matatagal ako doon. Hindi ko sinabi agad kasi ayokong masaktan ka. Bakit mo hindi sinabi agad? Anong ibig sabihin nito para sa atin? Hindi ko alam kung paano ito apektado ang relasyon natin. Pero mahal kita at gusto kong maniwala kang kayang lampasan ng pagmamahal natin kahit malayo ako. Paano kung hindi kaya? Paano kung nasira na ang lahat dahil dito? Dito ko naramdaman ang pinakamalalim na takot sa aming relasyon. Ang ideya na mawawala siya kahit sandali lang ay parang pinutol ang aking puso. Pero pinili ko ring maniwala. Manalig na ang pagmamahal namin ay higit pa sa distansya. Raf, kahit mahirap ito, susubukan ko. Sa bawat araw na wala ka, aalalahanin kita at ang pagmamahal natin.
Magtiwala ka sa akin. Makalipas ang 1 linggo, napatawag si Raf sa telepono. Kath, kumusta ka? Miss na kita. Ako rin, Raf. Pero ang hirap ng ganito. Minsan parang nawawala na tayo sa isa't isa. Alam ko, pero ipangako mo sa akin, tatapusin natin ito. Hindi ako titigil sa pag-ibig sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo na may mga panahong natatakot ako. Natatakot akong baka lumayo ang puso mo. Hindi kailanman. Kahit gaano tayo kalayo, nasa puso kita palagi. Gusto kong makita kang muli, Kath. Makalipas ang ilang araw napatawag naman si Kath kasi namimiss si Raf. Hi, Raf. Ang saya kong makita ka kahit sa screen lang. Hi, Kath. Para kang nandito lang sa tabi ko. Tandaan natin to, Raf. Kahit mahirap, kayang-kaya natin basta magtiwala tayo sa isa't isa. Sabi nga nila, distance makes the heart grow fonder. At para sa atin, totoo yan. Sa bawat araw na nagdaraan, pinipilit kong maging matatag. Alam kong kailangan naming pagtiyagaan ito dahil hindi lahat ng pag-ibig madaling daanan. Pero bawat pag-iyak, bawat lungkot ay may kasamang pag-asa. Eksena 1, sa opisina ni Kath. Kath, kailangan kong kausapin ka tungkol sa isang proyekto. May bagong client tayo sa kabilang bansa at gusto nilang ipadala ka doon para sa 3 buwan. Talaga po, sir. Pero may mga personal akong responsibilidad. Alam ko yon, pero ito ang malaking oportunidad para sa'yo. Kailangan ko ang desisyon mo agad. Biglang napatawag si Raf. Hi, Kath. Kamusta ka? Parang matagal na tayong hindi nagkikita. Hi, Raf. May mabigat akong sasabihin sa'yo. Inaalok nila akong magtrabaho sa ibang bansa ng 3 buwan. Wow, Kath. Malayo yon. Sigurado ka ba? Alam ko, mahirap. Pero baka ito na ang pagkakataon para sa karir ko. Hindi ko alam kung paano ito makakaapekto sa atin. Dito ko naranasan ang pinakamalaking dilema sa buhay ko. Ang opportunity na ito ay pangarap ko, pero ang iniwan ko ay si Raf, ang lalaking mahal ko. Kung pipiliin ko ito, baka mawala siya sa buhay ko. Pero kung hindi, baka pagsisihan ko ang karir ko. Kath, gusto kong malaman ang desisyon mo. Ano man ang piliin mo, susuportahan kita. Salamat, Raf. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko. Pero gusto kong manatili ang pagmamahalan natin kahit saan man ako mapunta. Sana maintindihan mo ang kalagayan ko. Ang pag-ibig ay hindi lang pagsasama sa araw-araw, minsan ito rin ay pagtanggap ng mga mahirap na desisyon para sa ikabubuti ng isa't isa. Kath, bulong niya sa sarili, ano ba talaga ang gusto ko? Trabaho ba o ang puso kong ito? Pero paano kung mawala si Raf dahil dito? Tumawag ni Raf. Hi, Kath. Naghihintay ako ng sagot mo. Anong desisyon mo? Raf, pinili ko pipiliin ko ang opportunity sa trabaho. Pero hindi ibig sabihin nito na iiwan kita. Kath, kahit malayo ka, sasamahan kita sa bawat hakbang. Naniniwala ako sa'yo. Habang pinipili ko ang aking bag, ramdam ko ang kaba at excitement. Ang bawat bagay na inilalagay ko ay simbolo ng bagong yugto ng buhay ko, pero dala-dala ko rin ang pagmamahal ko kay Raf. Kath, alalahanin mo, walang distansya ang makakahiwalay sa atin kung totoo ang pagmamahal. Salamat, Raf. Pangako, alagaan ko ang puso mo kahit saan ako mapunta. Nagyakapan sila ng mahigpit. Ang pagtatagpo at paghihiwalay ay bahagi ng buhay. Pero sa puso ko, naniniwala ako na ang pagmamahal ay kayang pagtagumpayan ang kahit anong distansya. Nang makarating si Kath sa abroad, tumawag ito kay Raf. Hi, Raf. Nalanding na ako. Ang dami ng tao dito, medyo nakakatakot pero exciting. Good luck, Kath. Lakas mo, kaya mo yan. Nakakapagod pero masaya. Iba talaga ang experience dito. Kath, kahit anong nangyari, andito lang ako para sa'yo. Sana okay lang siya doon. Miss ko na siya. Pero naniniwala ako kaya namin ito. Raf, medyo nahihirapan ako sa workload, pero basta makita kita, napapawi ang pagod ko. Kath, proud ako sa'yo. Huwag kang susuko. Kahit malayo kami ni Raf, bawat araw ay patunay ng aming pagmamahal. Ang distansya ay hindi hadlang kung may tunay na pagtitiwala at pangako. Eksena 1, Alisa sa abroad, nakatanggap ng kakaibang mensahe. Raf, nakita kita kahapon kasama si Claire. Hindi kita makakalimutan.
Ano ba to? Paano niya nakuha yan? Raf, totoo ba yung sinasabi ng message na yon? Kasama mo ba si Claire? Kath, wala akong ideya kung sino ang nagpadala niyan. Wala akong ginawa sa kanya, promise. Pero bakit ako nagdududa? Hindi ko maintindihan. Claire, malamig ang boses, Raf, kailangan nating mag-usap. Claire, ano ba ito? Bakit mo pinapadala ang mga ganoong mensahe kay Kath? Hindi ako makakalimot sa'yo. Gusto kong bumalik ka sa akin. Dito ko naisip ang pinakamahirap na parte ng relasyon, ang pagsubok sa tiwala. Paano mo malalabanan ang mga duda kung may ibang taong gustong sirain ang pagmamahalan mo? Kath, mahal kita. Hindi ako alis sa buhay mo. Ipangako ko, lilinisin ko ang lahat ng problema para sa atin. Sana totoo yan, Raf. Kailangan ko ng katiyakan. Raf, gusto kong malaman mo na napakasakit ng mga nangyari. Pero pinipili kong maniwala sa'yo. Kath, wala akong itinatago sa'yo. Pinawalang saysay ko lahat ng panghihimasok ni Claire. Mahal na mahal kita. Tingnan mo ito, Kath. Nireport ko na kay Claire na huwag na siyang makipag-ugnayan sa akin. Salamat, Raf. Mahalaga sa akin ang pagiging tapat mo. Raf, babalik na ako. Gusto kong harapin ang lahat ng ito kasama ka. Masaya ako, Kath. Excited na akong makita ka. Raf, salamat sa pagtiwala. Hindi ko nahahayaan na may dudang pumasok sa puso ko. Walang makakahiwalay sa atin. Pangako ko yan. Nang makauwi si Kath galing sa abroad. Raf, ang saya ko na magkasama na tayo ulit. Bagong bahay, bagong simula. Oh. Masaya akong kasama ka. Sabay nating harapin ang lahat. Naisip ko, gusto kong magtayo-tayo ng maliit na negosyo. Para sa atin. Magandang ideya yan. Kahit maliit lang, basta sama-sama tayo, kakayanin natin. Alam mo, hindi madali magsimula uli. Pero sa bawat araw, natututo tayo. Tama ka. Ang mahalaga ay ang pagmamahal at pagtutulungan natin. Kath, salamat sa pagtiwala. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Raf, pangako, alagaan ko ang pagmamahal natin. Kuya Melo, sa bagong simula namin ni Raf, natutunan naming ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, ito ay gawa, pagpupursigi, at pagharap sa hamon ng magkasama. Sa wakas, nanumbalik ang kapanatagan sa puso namin ni Raf. Ang tiwala ay kayamanan na kailangan pangalagaan at ipaglaban.